So mga lods, magandang araw sa inyo. So gaya ng hiling ng karamihan, mas gusto daw nila pagka nagbo-vlog tayo, ipa-landscape na. So medyo sinasanay ko na mga lods. Mahirap din kasi yung landscape kasi medyo nasa gilid yung camera eh. Kaya minsan nawawala ako ng tingin. But anyways mga lods, syempre, pag-aralan natin. So ngayon mga lods, pakikita ko sa inyo, yung nanay ko is umuwi ng Korea, di ba? Nung umuwi siya ng Korea, kumain kagad sila, pinakita sa akin ng pinsan ko. So pakikita ko sa inyo yung picture. Yan, yung pala ganda ng landscape, okay? Kumbaga, malalagay natin sa sa gilid yung mga pictures. So kaya mga lods, yung ang nanay ko kumain daw doon. Pagkatapos ng pag-uwi niya ng Korea, actually, ano ba? Ang dami niyang inuwi na mga coconut oil. Sila kasi pasalubong nila. Actually mga lods, yung mga coconut oil na yan, dapat mas nagiging maluwag nga ang Pinoy sa pagpayag na dali niya sa ibang bansa. Kasi isa yan sa mga gusto ng mga Koreans, mga foreigners dito sa Pilipinas, yung abundance ng coconut products. At isa yung coconut oil. Feeling nila, actually napakaganda talaga, 'di ba? Hindi natin dapat sinasayang yung mga ganung klaseng opportunity na tayo yung maging parang ng coconut oils, mga coconut buns, coconut creams, ganyan. So, ang laking tulong nun sa bansa. Grabe. Biri mo, foreign countries ang bibili sa atin. But anyways mga loves, yun yung inuwi nga niya. And then nag-uwi sila ng mga iba-ibang mga regalo coming from a Filipino product. Nag-uwi rin sila ng dried mango. So, ako ang ginawa ko, pinasalubungan ko sila ng tuyo. Okay, so pakita ko sa inyo yung video. Okay, pakita ko sa inyo yung video na kung saan bumili ako ng tuyo. Okay, so yan, bumili ako ng tuyo. Pagkatapos, pag-uwi niya, kinain niya kagad. Sabi ko sa kanya, 2 hanggang 3 lang, okay na yun, sa pool na yun sa isang meal. Kasi ang dami talaga nagustuhan niya. Sabi ko, basta damihan mo lang yung pag-inom mo ng tubig tsaka ng vinegar. Sausaw mo talaga para mabawasan yung alat. Kasi baka mamaya, ngayon pa siya tamaan ng mga alat-alat na yan, di ba? So, dahil binigay niyan, di ba? Kumbaga nag-exchange gift kami. So, exchange gift mga lods, binigyan niya ako ng meat coming from Korea. Yung mga parang samgyupsal lang dating. Pero beef. Nagagalit sila pagka tinawag mong samgyupsal yung mga beef eh. Kasi hindi naman samgyupsal yun eh. Ang samgyupsal is yung yung pork. Tsaka ibig sabihin ng samgyupsal, 3 layers of meat. So kasama yung fats, ganun. Basta 3 layers of skin yun. Meron tinatawag silang yung parang 5 layer naman o gyupsal ba? Ewan ko parang ganun. Iba yun. So mga lods, pakikita ko sa inyo na binuksan ko yung meat na binigay niya sa akin. Ang galing nun. Ang galing ng mga meat na yun. So, yung meat mismo, ito, ikakat ko yung video, pakikita ko sa inyo. Okay, pakikita ko. Beef from Korea. May nga ba ito, Jack? Tayo ng kimchi. Separate ko natin iba. Separate ng iba para batch by batch na. Pakita mo yung mukha ko na. Para makita nyo lang Korean na pera itong ito. Ay, batch by batch na yata. Uy! Ang galing, batch by batch na pala. Kailangan mo pa rin hiwala yan. Galing mo, batch by batch na pala siya. Ito. Yan. Tapos. Yun, batch by batch na siya. Ang galing mo. Ano naman yung meat ko? Diba? Fresh from Korea. Ay, frozen na pala. Fresh. Exchange gift kami. Binigay ko sa nanay ko, tuyo. Binigay niya sa akin, beef. Diba? Patas na patas yung laban, diba? Tapos may kimchi pang kasama yan. So, yan. Luto na natin. Okay? So, hindi pa ganun kainit. Pero nilagay ko na. Para medyo para medyo lumambot na siya. Yan. And then, magkikimchi tayo Magkikimchi. Okay, so kukuha na ako ng kimchi, pakikita ko sa inyo, okay? Kuha tayo ng kimchi.
So ito yung kaktugi, yung radish kimchi. Tapos ito yung isa yung parang pechay bagyo, Chinese cabbage. Actually, meron akong maling ginawa dito eh. Sabi ng nanay ko, hindi daw dapat hinihiwa ang kimchi gamit ang ang gunting. Dapat daw, gamit daw ang kutsilyo. Okay? Sabi niya nag-iiba daw ang lasa. Hindi ko alam kung totoo ba yun. Totoo ba yun? Kung alam niyo yung ganun, eh pakipaliwanag kung totoo yun. Pero, yun ang sabi niya. So dito, nagkamali kami. Iniwanan namin to ng gamit ang gunting. Kasi para magkasya, sobrang dami kasi. So, babawasan natin ng konti ito kasi bibigyan nga natin si Madam Jessica. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, very special to. Talaga yung lasa talaga sobrang sarap, kakaiba. Dahil meron siyang kasamang meron siyang kasamang salted seafoods, ganun. So, pakikita ko sa inyo Yan, kita niyo yan? Diba? Then, eto na Kung naaamoy nyo lang mga lods, grabe, ang bango. Kung naaamoy nyo lang. So, gamit tayo ng tong dito. Gamit tayo ng tong para paligta rin. Saan ba yung tong dito? Ito. Tapos ka na yan? Tapos ka na? Ilaw pala ron, hindi ko alam. Pwede lang palang ganito. Yan. So, mamaya pakikita ko sa inyo pagka okay na. So, ito, maglagay tayo ng kaktugi. Okay, yan, kaktugi. And also, tikman natin ngayon ito. Okay. Itong may wagang sausawan. Yan. Pampasarap ng karne. Kaktugi. Ito sa Korea, ganito lang ginagawa Ganyan lang. Tatar, Chuchi. Ito, kinakain namin sa Korea to. Ano? Seaweed na yan. Yan mismong brand daw na yan ang kinakain ko. Yung kinakain ko sa Korea na talagang inuubos ko daw yan. Kinukuha ko daw sa kanila. Sa tita ko. Ang lakas ko daw kumain ng bata ko. So mga lods, kung mapapansin nyo, diba? Talagang yung kulay pala nung kaktugi, yung radish kimchi, grabe, 'di ba? Yung kung ano yung talagang nakikita niyo sa mga Korean novela, 'di ba? So, nung nag-usap kami ni Madam Jessica, sabi niya, 'di ba, inuwian ako ng kimchi ng nanay ko dito. Sabi niya, kumbaga hindi siguro alam ng nanay ko na marami namang kimchi dito na mabibili. Pero iba talaga unang-una yung mismong Chinese cabbage, ibang-iba. Sa ating pechay bagyo, akala natin yun. Yung Chinese cabbage talagang malaki. Yung pechay bagyo, medyo same ng itsura pero medyo mas maliit ng konti. Kahit tatay ko sinasabi iba, kahit nanay ko sinasabi, iba talaga. Ang laki talaga.
may mga ibang grocery store na may nagbebenta ng ganun at medyo mahal talaga yun. Tapos yung mga onion leeks, kung makikita mo talagang yung mga magagandang klaseng onion leeks. And then ang sabi nga nila, iba nga daw ang way ng pagluluto ng winter kimchi sa summer kimchi. Yung winter kimchi kasi nilulubog pa yan sa lupa para ma-ferment ng maayos. Parang doon siguro kumukuha ng init. So mas maganda yung klase ng fermentation niya kasi mas matagal. Pagka summer kasi parang napapabilis yung pag-ferment eh. Yun yata yung isa sa dahilan. And also, kagaya na sinabi ko, naglalagay nga ng salted seafoods. So malalasahan mo, iba talaga. So siyempre, sabi ko kay Madam Jess, hindi iba po talaga, iba. Kasi natitikman ko eh, during the time na nandito yung nanay ko, nung binigay niya kagad yun, di ba unang araw, inuwi na kagad namin eh. So natitikman ko, kaya masasabi ko talagang ibang-iba talaga. Naalala ko yung lasa ng kimchi talaga nung nandun ako sa Korea ng bata ako. Para nagbabalik sa alaala ko. So yun lang mga lods, sana nag-enjoy kayo sa simple vlog na to. Ang bala ko next vlog, o baka sa susunod, kung kailan man, ay pagpunta ko sa Tondo, pakikita ko sa inyo yung mga gamit ko sa Tondo. And yung mga ibang mga memorabilia, kagaya ng basta may mga memorabilia doon. Ang sabi nga na nanay ko, wala naman talagang kwentang bagay yun eh, pero para itago ko pa dahil alam ko na siya nagbigay nun. Eh lalo siyang parang tinatamaan sa dibdib niya na grabe talaga yung longing ko pala sa kanya. So salamat mga lods sa pinanood niyo tong vlog ko na to. Okay? So sana nag-enjoy kayo, sana natakam kayo sa pagkain na pinakita ko sa inyo, 'di ba? Patas na patas, 'di ba? Nag-exchange gift kami ng nanay ko. Binigyan ko siya ng tuyo, binigyan niya ako ng Korean beef, 'di ba? Patas lang naman, 'di ba? O yun lang mga lods ha. Thank you.